I'm expecting babalik ang flood control sa 2027 budget. Diba? So, anong reforms ang ginagawa ninyo para ma-assure kami dito na pag bumalik yung flood control projects, hindi na maulit na ni coordinates, hindi na susundan? Mr. Chairman, I'll just continue the topic of the coordinates. Ito kay Yusek Bernabe o kay Yusek Bisnar. Actually, dapat walang pagpapalit ng coordinates. Dahil I'm reading itong National Budget Memorandum 153 dated 2027-2004. Ito yung connected to sa budget call. No? Buti andito si Secretary Toledo. Na very clear na dapat ang project ay shovel/implementation ready. No? So ibig sabihin pag binigyan ng pondo, implement na kaagad. No? And dito sa National Budget Memorandum 154, nakasulat rin ang ibig sabihin ng shovel/implementation readiness, may feasibility study, may detailed engineering, may merong right-of-way acquisition, etc., etc. So, ibig sabihin may detalye. Alam na kung saan itatayo, saan na igagawa, at dahil alam nila, meron na silang coordinates. Pero kanina, pinakita nyo yung yung actual nila, 2 kilometers, baka iba pa nga, more than 2 kilometers. So, paano nagkaganon? Kung implementation ready, at meron ng feasibility study, meron ng detailed engineering design, at ang layo nung proposed at ang layo nung actual. Paano nagkaganon? Yes po. Tama po kayo, Mr. Chair. No? Kaya nga po, may mga reforms po kami para maiwasan itong mga human intervention sa paglagay ng mga coordinates. Yung pong sa NIPS coordinates, as you mentioned, Mr. Chair, ito nga po yung sa planning stage. No? Ideally po, yung coordinates mo sa planning and sa implementation ay bangga. However, for various reasons, either nga po yung sinasabi ni Sec. Bernardo na lumipat yung ilog, o kaya po mayroong mga right-of-way issue, or kung ano naman po, for various reasons, minsan po yung ating mga contractor, gagawin na lang sa ibang lugar. And usually po meron dapat yan proseso. Either ma-modify mo yung coordinate, mga ganyan po. No? And sapagkat baka yan po yung hindi na nagagawa. So yun din po yung part ng aming validation, whether kahit na ba merong construction sa ibang coordinates, if that was properly done, sumunod sa proseso, meron pong justification, etc. Iko-connect ko yan dahil nag-budget call na, diba, Secretary Toledo? Nag-umpisa na ang budget call for 2027. So, I'm expecting babalik ang flood control sa 2027 budget. Diba? So, anong reforms ang ginagawa ninyo para ma-assure kami dito na pag bumalik yung flood control projects, hindi na maulit na ni coordinates, hindi na susundan. Yung coordinates kasi basic yun eh. Diba? And in this 2026 budget, and I think DPWH, meron ng mga station numbers tayo linagay, diba? Lahat ng project. But ngayon, dahil nga sinasabi nyo pwedeng mag-move yung coordinates at station numbers, medyo nag-aalangan ako na kahit ilagay natin sa GAA, in actual, iba naman yung lalabas. Ang problema doon is validation. Kaya naririnig ko kanina na out of the 420 plus projects, 14 lang pala yung actual na ghost project because nailipat yung actual coordinates. So how do we prevent something like that to happen again in 2027? Dahil ang gusto natin, pag print na sa libro, yun na talaga. Kasi yun naman yung guidelines nakasulat doon, shovel ready. May feasibility study, may work program. At para magawa mo yung work program, dapat meron kang actual survey. Di ba? Tama po, Mr. Chair. No? Babalik po talaga tayo sa proper planning. Kapag po kasi yung proyekto ay naplano na maayos, dumaan po sa tamang proseso, meron ka ng mga recommendations from the, in this case po, yung ating mga panel of experts na for the master plan ng flood control. Dapat po, kung ano po yung inyong pinlano, ano po yung inyong sinubmit sa central office for NEP, yun na po talaga yung sundin.
No? I guess yung dati po, baka po yan sa kakulangan ng pagplano. Kaya po, para na lang may habol yung proyekto, gagawa ng coordinates. Pagdating sa baba, iba pala yung actual, re-remedyohan na lang po. So it comes down to proper planning and proper implementation po, Mr. Chair. So, ibig sabihin yung coordinates, kahit na hindi pa yun yung actual projects, ginagawa na lang for the sake na may malagay sa budget. Posible po, Mr. Chair. Posible po. Hindi naman pwede yun dahil kung ganun, hindi based on need yun ating budget. Diba? Parang dinodoktor lang yung coordinates para malagyan lang ng pondo. Tama? Posible po, Mr. Chair. At yan naman yung aking gustong i-flag sa DBM because last year when we had our DBCC hearing, hindi katanggap-tanggap yung sinagot ni former Secretary Pangandaman na sinusubo na lang sa kanilang ng DPWH tapos ilalagay sa NEP. So ang DBM being the gatekeeper of our budget, kung isusubo sa inyo basura, bibigay nyo rin sa amin basura. So, ang tanong ko, first sa DPWH, you said may reforms. Ano itong mga reforms na ginagawa ninyo? At how will this translate to the itong consolidation ng DBM na ginagawa? And maybe si Secretary Toledo can answer to that. No? So para hindi ang punto ko lang naman, we're trying to avoid what happened in the past. At in-expect ko kasi babalik ang flood control projects this 2027, di ba? So, notorious ngayon na gumagalaw pala yung coordinates. Yung iba, hindi pa kompleto yung description. So, anong reforms ang ginagawa ng DPWH? Yes, Mr. Chair. No? Ngayon po, meron po kami dinidevelop na app. No? Ito na po yung unified application wherein the coordinates from the planning stage and the coordinates for the actual ay isang mapa na lang po yung ginagamit. Unlike po ngayon nangyari before, ito pong MIPS na coordinates mo, pagdating po ng PCMA, meron ka pong bagong coordinates for the actual, hindi na po sila nag-uusap, hindi na po nababago yung coordinates sa MIPS kahit po iba yung pinaglagyan mo. So what we are developing now is a unified map kung saan po pinlat yung sa planning mo, doon na rin po lalabas ngayon yung actual. And we can see already from just looking at it, whether may overlap, whether umurong, and the reasons therefore, Sir Chair. That will be submitted to DBM. Tama? Kasi para sila magko-consolidate sa NEP Correct? Yung app po na yun, it will be open to all. For viewing din po siya, no? Pa-transparent po siya. Pero yun pong coordinates na yun, ang ating pong gusto mangyari, isa na lang nga po. Unless, except for legitimate reasons, justifiable reasons kung bakit po uurong yung coordinates. Oo nga, but in the project description, kasama na doon. Yes, Mr. Chair. That will be submitted to DBM. Yes, Mr. Chair.